22 taon, isang basura lang yan sa harap ng bago kong buhay. Sa isang iglap, tinapon ni Danilo ang singsing sa putikan habang si Maribel ay nakaluhod sa gitna ng ulan. Akala niya, pagdiriwang ng anibersaryo ang naghihintay, pero penga at pagtataksil ang sumalubong. Maribel, ang asawang itinuring na anino lamang, ay muling isisilang mula sa abo ng panlilinlang. Kaya mo bang pakinggan ang kwento ng isang pusong pinatay ng kataksilan, ngunit nabuhay para sa paghihiganti at pag-asa? 22 taon, Maribel? Huwag mo nang bilangin dahil para sa akin, isang mahabang pagkakamali lang ang bawat segundong kasama kita. Pirmahan mo na ito, ngayon din. Ang boses ni Danilo ay parang talim ng kutsilyong humiwa sa katahimikan ng kanilang sala. Malamig, walang emosyon, ni walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maribel ang isang malaking bandahaling ng adobo sa gata. Iyon ang paboritong putahe ng kanyang asawa na maingat niyang niluto sa loob ng 4 na oras. Namumula pa ang kanyang mga daliri, bahagyang napaso sa init ng kawali dahil sa pagmamadaling maihain ang hapunan bago dumating ang asawa para sa kanilang anibersaryo. Ang bawat sangkap ay pinili niya ng may pagmamahal. Bawat kurot ng paminta ay may kasamang dalangin na sana sa gabing ito ay muling maging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit ang puting papel na inilapag ni Danilo sa ibabaw ng mesa ay hindi regalo. Hindi iyon sulat ng pag-ibig. Iyon ay kasunduan ng paghihiwalay. Dahan-dahang nangatal ang mga kamay ni Maribel. Ang bigat ng bandahali ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman niya ang init ng sarsa na tumatagos sa telang sapin ng kanyang palad. Ngunit mas matindi ang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang huminga. Pinipigilan siya ang magtanong kung bakit. Danilo, anibersaryo natin ngayon. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Ang kanyang tinig ay parang marupok na bubog na anumang sandali ay madudurog. Isang matunog na tawa ng pangungutya ang isinagot ni Danilo. Anniversary? Look at yourself, Maribel. Amoy bawang ka, amoy usok, at parang basahan ang suot mo. Sa tingin mo ba, sa antas ng buhay ko ngayon, bilang isang matagumpay na negosyante, ay ipagmamalaki ko pa ang isang asawang katulad mo? You're just a plain housewife who knows nothing but the kitchen. Hindi pa natatapos ang hapdi ng mga salitang iyon nang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Isang babaeng mas bata, nakasuot ng mamahaling pulang damit at amoy mamahaling pabango, ang pumasok at kumapit sa braso ni Danilo. Si Shaina, ang anak ng kanyang bagong kasosyo sa negosyo. Honey, bakit ang tagal? I thought we were going to the gala after this. Ang malanding boses ni Shaina na tila may lasong humahalo sa hangin. Tiningnan niya si Maribel mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Oh, is she the maid? I told you. You need to hire professional cleaners, hindi yung amoy palengke ang buong bahay. Hindi nakakibo si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa asawa. Ang lalaking sinuportahan niya noong wala pa itong kahit na singkong duling. Ang lalaking pinagbentahan niya ng lupa ng kanyang mga magulang para lamang may maipanimula sa negosyo. Ngayon, ang lalaking iyon ay nakatingin sa kanya na parang isang dumi sa kanyang sapatos. And one more thing, dagdag ni Danilo habang kinukuha ang isa pang folder. Huwag mo nang pangaraping manatili sa bahay na ito. Nakasangla na ang titulo nito sa kumpanya ni Shaina. At dahil pinirmahan mo ang mga dokumentong dinala ko noong nakaraang buwan, wala ka ng karapatan sa kahit anong pag-aari ko. Anong dokumento? Sabi mo ay para sa insurance ng mga bata ang pinapirmahan mo sa akin nung may sakit ako. Nauutal na tanong ni Maribel. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang bawat alaala ng kanilang pagmamahalan ay biglang nagmantsa ng itim.
Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Danilo. Masyado kang mapagtiwala, Maribel. Iyon ang kahinaan mo. Inubos ko na ang pasensya ko sa'yo sa loob ng 22 taon. Ngayon, oras na para mabuhay ako sa paraang nararapat sa akin. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka palabas. Dito na bumagsak ang bandahali. Ang porselana ay nagkapira-piraso sa sahig at ang paboritong adobo ni Danilo ay tumapon, humalo sa alikabok at dumi. Ngunit kahit ang tunog ng pagkabasag ay hindi sapat upang gisingin si Maribel mula sa bangungot na ito, naramdaman niya ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto, habang ang init ng luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ay tila selyo ng kanyang pagkatalo. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga palad na nag-alaga kay Danilo, ang mga palad na naglinis ng bawat sulok ng bahay na ito, ang mga palad na ngayon ay wala nang mahawakan kundi ang hangin. Paano naging ganito kabilis ang lahat? Paano naging basura ang bawat sakripisyo niya sa loob ng mahabang panahon? Saan siya pupunta sa gitna ng kadiliman ng gabi? Bitbit ang isang pusong winasak ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Tumalikod si Danilo, hila-hila si Shaina patungo sa hagdan, na tila ba ang presensya ni Maribel ay hindi na mahalaga kaysa sa isang anino sa dingding. Habang bawat hakbang nila ay tila sipa sa naghihingalong dangal ni Maribel, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Saan nagtatapos ang pagiging asawa at saan nagsisimula ang pagiging wala? Huwag mo akong tawaging inay, Maribel. Dahil sa oras na ito, wala na akong manugang na katulad mo. Ang isang asawang hindi kayang panatilihin ang interes ng kanyang asawa ay hindi karapat-dapat sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Aurora ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa pagkatao ni Maribel. Nakatayo siya sa labas ng malaking gate ng mansyon ng kanyang biyenan, basang-basa ng ulan na tila ba nakikiramay sa kanyang mga luha. Ang tubig na pumapatak mula sa kanyang buhok ay humahalo sa alat ng kanyang pagtangis, ngunit mas masakit ang lamig na nagmumula sa loob ng bahay na dati ay itinuring niyang pangalawang tahanan. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang nanginginig na kamay upang muling kumatok sa bakal na gate. Ang tunog ng kanyang kamao na humahampas sa matigas na metal ay tila isang desperadong tibok ng pusong ayaw pang sumuko. Inay, parang awa niyo na po. Pakinggan niyo ako. Niloko ako ni Danilo. Pinalayas niya ako sa sarili naming bahay. Wala akong matuluyan, wala akong dalang kahit ano. Bumukas ng bahagya ang bintana sa ikalawang palapag. Sumilip doon ang mukha ni Doña Aurora, ang babaeng pinaglingkuran ni Maribel, nang higit pa sa kanyang sariling ina. Naalala ni Maribel kung paano niya binabantayan ang matanda noong ma-stroke ito, kung paano niya nililinis ang katawan nito nang walang pag-aalinlangan, at kung paano niya tiniis ang lahat ng kapritsyo nito sa loob ng 2 dekada. Ngunit ang mukhang nakasilip ngayon ay walang bakas ng pasasalamat. Utang na loob, Maribel. Huwag kang mag-eskandalo rito sa labas. Nakakahiya sa mga kapitbahay. At anong niloko? Sinabi na sa akin ni Danilo ang totoo. Masyado ka raw naging pabaya. At ang mas malala, hanggang ngayon, hindi mo man lang siya nabigyan ng anak na lalaki na magdadala ng aming apelyido. Si Shaina, siya ang sagot sa lahat ng pagkukulang mo. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa likod ni Maribel. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Nararamdaman niya ang aktwal na hapdi sa kanyang dibdib. Tila ba binubunot ang kanyang puso ng buhay. Ang utang na loob na inakala niyang pundasyon ng kanilang relasyon ay isa lamang palang hungkag na pangako. Pero inay, ako ang nag-alaga sa inyo. Ako ang nagbenta ng lupa namin para sa negosyo ni Danilo. Iyan lang ba ang isusumbat mo? Putol ni Doña Aurora na may halong pandidiri.
Binayaran ka naman ni Danilo sa pamamagitan ng pagpapakain sa iyo ng 22 taon. Ngayon, patas na kayo. Umalis ka na, Maribel. Huwag kang maging galamay na pilit kumakapit sa kumpanya at pamilyang hindi ka na kailangan. Tanggapin mo na lang na pinalitan ka na ng mas bata, mas maganda, at mas kapaki-pakinabang. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng bintana ang tumapos sa usapan. Kasabay nito ang pagpatay ng mga ilaw sa harapan ng mansyon. Iniwan si Maribel sa gitna ng madilim at basang kalsada. Napasandal si Maribel sa malamig na pader ng gate. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Dahan-dahang bumigay hanggang sa siya ay mapaupo sa putikan. Ang telang suot niya ay naging mabigat dahil sa tubig, ngunit mas mabigat ang dalang sipayo ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang maliit na bag. Naroon ang kanyang lumang pitaka, isang suklay, at ang rosaryo ng kanyang ina. Iyon lang ang natira sa 22 taon ng kanyang buhay bilang isang asawa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila isang paalala ng kanyang kawalan. Ang ingay ng kulog sa malayo ay parang tawa ng tadhana na kumukutya sa kanyang kamangmangan. Pinagkatiwala niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang pangarap, ang kanyang dangal, sa isang pamilyang itinuring siyang isang kagamitang pwedeng itapon kapag lumana. Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang dumaan sa harap niya. Nagsaboy ng maruming tubig mula sa kanal patungo sa kanyang suot. Hindi man lang ito huminto. Tulad ng kanyang buhay, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot habang siya ay nakabaon sa putik. Niyakap ni Maribel ang kanyang sarili. Sinusubukang kumuha ng kahit kaunting init mula sa sariling katawan. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay hindi na lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting sumisibol sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Saan siya pupunta? Saan magsisimula ang isang babaeng ang tanging alam ay magsilbi? Ngayong wala na siyang pagsisilbihan? Habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa isang maliit na tipon ng tubig sa kalsada, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang Maribel, na masayahin at puno ng pag-asa, ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang aninong nilunod ng ulan. Isang kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Hindi niya narinig ang mga yapak dahil sa lakas ng ulan, ngunit naramdaman niya ang init ng hawak na hindi katulad ng lamig ng pamilyang tumalikod sa kanya. "Nene, bakit ka narito sa gitna ng bagyo?" Ang isang malat na tinig ng isang matandang babae ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisa. Nilingon ni Maribel ang estranghero, ngunit bago pa siya makasagot, ang lahat ay biglang nagdilim. Ang kanyang pagod na katawan ay tuluyan ng bumigay, at ang huling nakita niya ay ang malabong liwanag ng isang poste sa kalsada na tila unti-unting namamatay. Walang kumot na yayakap sa iyo ngayon, Maribel. Tanging ang lamig ng semento ang magpapaalala sa iyong ikaw ay wala ng tahanan. Iyan ang unang kaisipang humalik sa kamalayan ni Maribel nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hindi ang malambot na unan na may bango ng lavender ang sumalubong sa kanyang pisngi, kundi ang magaspang at malamig na karton na inilatag sa isang sulok ng saradong terminal ng bus. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Danilo ay napalitan ng amoy ng usok, na panis na pagkain, at ang nanunuot na amoy ng basang kalsada pagkatapos ng bagyo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila nagre-rebelde. Ang hapdi sa kanyang mga tuhod na tumama sa semento kagabi ay tsumitsit sa sakit. Ngunit mas matindi ang kirot na nagmumula sa kanyang sikmura. Hindi lamang ito dahil sa gutom. Ito ay ang guwang na iniwan ng 22 taon ng pagsisilbi na nauwi sa wala. "Gising ka na pala, nene. Inumin mo muna itong mainit na barako para mahimasmasan ka." Ang tinig na yon ay nagmula sa isang matandang babae
na nakaupo sa isang maliit na bangko sa tabi ng isang kariton. Si Aling Rosa. Ang mukha nito ay parang isang mapa ng maraming taon ng paghihirap sa ilalim ng araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning ng kabutihang hindi nahanap ni Maribel sa sarili niyang pamilya. Tinanggap ni Maribel ang plastik na baso. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga daliri. Isang sensasyong tila nakalimutan na niya simula nang itaboy siya sa mansyon. Salamat po. Bakit niyo po ako tinulungan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Rosa habang nag-aayos ito ng mga plastik na supot ng tinapay. Dahil alam ko ang itsura ng isang taong kinuha na ang lahat maliban sa kanyang hininga. Huwag kang mag-alala, hindi kita kukwentuhan ng buhay ko. Pero ang kalsada, nene, hindi yan marunong magsinungaling. Dito, ang bawat patak ng pawis ay may katumbas. Hindi katulad sa mga bahay na semento na ang bawat sakripisyo ay minsan ay nagiging alikabok lang. Napatitig si Maribel sa kalsada. Doon niya nakita ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho, ang mga sasakyang walang pakialam sa mga taong nasa gilid lamang. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis ang mga ito, walang alahas, walang kahit anong ginto, ngunit puno ng mga marka ng pagluluto at paglilinis para sa isang lalaking itinuring siyang isang basahan. Isang malaking TV screen sa tapat ng terminal ang biglang nagliwanag. Doon ay lumabas ang mukha ni Danilo, nakangiti habang nakasuot ng tuksido, katabi si Shayna na kumikinang sa mga diamante. Ang balita ay tungkol sa tagumpay ng kumpanya ni Danilo at ang paparating nilang kasal ng taon. Ang higpit ng hawak ni Maribel sa baso ay naging dahilan upang bahagyang tumapon ang mainit na kape sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang pagkapaso. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga labi ni Danilo na dati ay humahalik sa kanya tuwing umaga. Ang mga labi na ngayon ay nagsasabi sa buong mundo kung gaano siya kasaya sa piling ng iba. Naalala ni Maribel ang bawat gabi na hindi siya natutulog dahil hinihintay niyang umuwi si Danilo mula sa trabaho. Ang bawat piso na tinipid niya para lamang may maipandagdag sa kapital ng negosyo nito. Lahat ng yon ay naging hagdan lamang para maabot ni Danilo ang rurok na kinalalagyan nito ngayon habang siya ay naiwan sa paanan ng bundok, sugatan at duguan. Maribel, bulong niya sa sarili, ang kanyang sariling pangalan ay tila naging isang banyagang salita sa kanyang pandinig. Sino ka na ngayon? Isang luhang kanina pa nagbabanta ang tuluyang pumatak sa kanyang baso. Gumagawa ng maliliit na bilog sa itim na kape. Ang katahimikan sa loob ng terminal ay tila sumasabay sa pagguho ng huling kuta ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang aninong pilit na binubura ng sikat ng araw. Tumayo si Maribel kahit pa nanginginig ang kanyang mga binti. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at tiningnan ang huling 500 piso na nakatago sa loob ng kanyang pitaka. Iyon ang perang itinago niya para sana sa pambili ng bagong kurbata ni Danilo sa kanilang anibersaryo. Tiningnan niya si Aling Rosa at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapait na determinasyon. Aling Rosa, may alam po ba kayong matutuluyan na kahit maliit lang? Kahit pagsilbihan ko po ang may-ari, basta may masilungan lang. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting tila nakakita ng isang binihing nagsisimulang sumibol sa gitna ng semento. Ang kalsada ay malupit, nene. Pero ang kalsada rin ang nagtuturo sa atin kung paano tumayo kapag wala ng kamay na gustong humawak sa atin. Habang naglalakad palayo si Maribel, kasunod ni Aling Rosa, hindi niya napansin na ang kanyang dating asawa, si Danilo, ay kasalukuyang binabanggit ang kanyang pangalan sa isang panayam sa TV, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang madilim na bahagi ng nakaraan na kailangan niyang kalimutan
para sa kanyang kinabukasan. Isang biglang paghinto ang ginawa ni Maribel nang makita niya ang isang pamilyar na kotse na pumarada sa tapat ng isang mamahaling restaurant sa di kalayuan. Ang pinto ay bumukas at lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa ganitong kalagayan. Ang amoy ng bawang at sibuyas, ang tanging magpapaalala sa iyo na buhay ka pa, kahit ang buong mundo ay itinuturing kang patay. Habang hinahalo ni Maribel ang malaking talyasin ng lugaw sa maliit na karinderya ni Aling Rosa, naramdaman niya ang hapdi ng usok sa kanyang mga mata. Ngunit ang hapding ito ay mas madaling dalhin kaysa sa hapdi ng katotohanang kahapon lang ay reyna siya ng isang tahanan at ngayon ay isa na lamang siyang tagasilbi sa tabi ng kalsada. Ang bawat pag-ikot ng sandok ay tila isang paghalukay sa mga alaalang nais na niyang ibaon sa limot. Nene, huwag mong masyadong dibdibin ang paghahalo. Baka madurog ang mga butil ng kanin. Malumanay na saway ni Aling Rosa habang nagpupunas ng mga mesa. Tumango si Maribel, pilit nang ngumingiti. Pasensya na po, Aling Rosa. Parang nadadala lang po ako ng iniisip ko. Ang pagluluto ay parang pag-ibig, Maribel. Kapag hinaluan mo ng galit, pumapait. Kapag hinaluan mo ng sobrang tamis, nakakaumay. Dapat ay balanse lang. Dagdag ng matanda. Sa gitna ng kanilang usapan, isang itim na sasakyan, isang mamahaling SUV ang huminto sa tapat ng karinderya. Hindi ito ang uri ng sasakyang karaniwang tumitigil sa ganitong dampa. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng plansadong polo at may aura ng kapangyarihang hindi kailangang isigaw. Siya si Don Victor Santiago, ang mortal na karibal ni Danilo sa mundo ng konstruksyon, ang lalaking madalas ireklamo ni Danilo dahil sa pagiging masyadong istrikto sa moralidad. Nagtago si Maribel sa likod ng malaking kaldero. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Natatakot siyang makilala, natatakot siyang makita ng mga taong kilala, ang asawa ni Danilo, sa ganitong kalagayan, dugyot, pawisan, at amoy usok. Isang mangkok nga ng lugaw, yung may maraming luya, utos ni Don Victor, habang umuupo sa isang bakanting silya. Tila hindi niya napansin ang babaeng nakayuko sa gilid ng kalan. Habang inihahanda ni Maribel ang order, nanginginig ang kanyang mga daliri. Nilagyan niya ito ng toppings, itlog, bawang at kaunting patis nang may katumpakang nagmula sa 22 taon ng pagluluto para sa isang mapiling asawa. Inilapag niya ang mangkok sa mesa nang hindi tumitingin sa mata ng matanda. Salamat, sabi ni Don Victor. Ngunit matapos ang isang subo, napatigil ang lalaki. Tiningnan niya ang lugaw, pagkatapos ay tiningnan niya ang likod ni Maribel na mabilis na bumalik sa kusina. Sandali lang, iha. Tumigil ang mundo ni Maribel. Ang kanyang hininga ay tila naging isang malaking bara sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig. Sino ang nagluto nito? Tanong ni Don Victor. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng pagtataka. Ang lasang ito. Matagal ko na itong hindi natitikman. May kakaibang haplos ang bawat subo. Hindi ito basta pagkaing pangkalsada. Bago pa makasagot si Maribel, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa labas. Isang boses na nagpatahimik sa ingay ng mga sasakyan at nagpatigil sa tibok ng puso ni Maribel. Honey, look! Isang karinderya? Dito ba tayo kakain? It's so cheap and dirty. Sina Danilo at Shaina. Kakababa lang nila sa kanilang sasakyan sa di kalayuan. Mukhang naghahanap ng mapaparadahan para sa isang mamahaling restaurant sa kabilang kalsada. Naglalakad sila patungo sa direksyon ng karinderya ni Aling Rosa. Mabilis na kumuha ng basahan si Maribel at itinakip sa kanyang ulo. Kunwari ay naglilinis ng sahig sa madilim na bahagi ng kusina.
Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Nararamdaman niya ang bawat hakbang ni Danilo na tila ba tinatapakan ng kanyang dangal. Wait, isn't that Victor Santiago? Narinig niyang bulong ni Danilo. Ano ang ginagawa ng matandang yan sa ganitong lugar? Kumakain ng lugaw? How pathetic! Tumawa ng malakas si Shayna. Ang kanyang tawa ay parang matutulis na kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Maribel. Maybe he's finally bankrupt, just like your ex-wife. Ang pagbanggit sa ex-wife ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Maribel. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at ipakita sa kanila na hindi siya bankrupt ang kanyang pagkatao, kahit wala na siyang pera. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Nanatili siyang nakaluhod, nagpapanggap na isang basahan sa sulok. Lumingon si Danilo sa loob ng karinderya at ang kanyang mga mata ay saglit na dumaan sa babaeng nakaluhod sa sahig. Isang saglit na tila tumagal ng isang siglo. Makikilala kaya niya ang babaeng minahal niya ng 22 taon sa ilalim ng dumi at tuling ng isang tagapagluto sa kalsada. Hindi mo ba alam, Shayna, ang katangahan ni Maribel ang naging puhunan ko para makuha ang lahat ng ito. Isang pirma lang niya sa pekeng insurance papers habang nakahiga siya sa ospital at tila bangag sa gamot. At boom! Sa akin na ang lupang pamana ng mga magulang niya nang walang kahirap-hirap. Ang boses ni Danilo ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo ng karinderya. Tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula sa katawan ni Maribel. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maribel ang isang malaking sandok ng mainit na kanin. Ang usok na nagmumula sa kaldero ay bumabalot sa kanyang mukha. Ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang mga mata. Isang init na hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa nagbabagang katotohanan. Napatigil ang mundo ni Elisa. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Danilo ay parang matutulis na karayom na paulit-ulit na tumatagos sa kanyang dibdib. Biglang bumalik sa alaala niya ang gabing nasa ospital siya. Mahina, nilalagnat, at halos wala ng lakas para mag-isip ng maayos. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, ipinapirma ni Danilo ang ilang dokumento at sinabi nitong para iyon sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Dahil sa buong tiwala at pagmamahal niya sa asawa, hindi na siya nagdalawang isip. Hindi niya alam na sa bawat lagda niya, unti-unti niyang isinuko ang lahat, pati ang sarili niyang buhay. You're so brilliant, honey. Ang tawa ni Shayna ay parang tunog ng mga basag na bubog na kumakalmot sa pandinig ni Maribel. And the best part? She thinks she lost everything because of a failed marriage. Hindi niya alam na bago pa man siya lumabas ng bahay, ninakawan mo na siya ng kahit na huling sentimo na dapat ay sa kanya. Iyon ang dapat sa mga taong masyadong mapagtiwala. Dagdag ni Danilo habang kinukuha ang kanyang wallet. Sa mundo ng negosyo, walang puwang ang emosyon. Ginawa ko lang siyang hagdan. At ngayong nasa itaas na ako, bakit ko pa kailangang lingunin ang hagdan na amoy luma at bulok? Nararamdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo. Kahit pamalapit siya sa nagbabagang kalan, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga tinik na sumusugat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang mainit na kanin sa mukha ng asawang itinuring niyang mundo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng pait at pighati. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila simbolo ng kanyang 22 taon na pagpapagal, mga taon na itinuring lang palang puhunan ng isang lalaking walang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman ni Maribel ang isang matalas na tingin na nakatuon sa kanya. Hindi ito mula kay Danilo, kundi mula kay Don Victor Santiago. Ang matanda ay kanina pa pala nakikinig. Ang kanyang lugaw
ay hindi na nagagalaw sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-unawa at isang uri ng puot na hindi para sa pagkain, kundi para sa taong nagsasalita sa labas. Masyadong maingay ang mga langaw sa labas, hindi ba, Iha? Ang mahinahong boses ni Don Victor ang bumasag sa kaisipan ni Maribel. Dahan-dahang tumingala si Maribel at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng karibal ng kanyang asawa. Sa tinging iyon, tila nabasa ni Don Victor ang buong kasaysayan ng kanyang pait. Bago pa makasagot si Maribel, muling nagsalita si Danilo sa labas. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan. Tara na, Shayna. Baka mahawa pa tayo sa baho ng lugar na ito. Hayaan mo na ang mga hampas lupang yan na magtiyaga sa lugaw. Narinig ni Maribel ang pag-andar ng mamahaling sasakyan, ang tunog ng makina na tila isang huling halakhak ng tagumpay mula sa taong nagnakaw ng kanyang buhay. Nang mawala na ang ingay, ang tanging naiwan ay ang tunog ng kumukulong sabaw, sakalan, at ang mabigat na katahimikan sa loob ng karinderya. Binitiwan ni Maribel ang sandok. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan sa loob ng kanyang sarili. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na ng galit na unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Lumingon siya kay Don Victor. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga hiyas na hinubog ng matinding pressure. Don Victor, ang lugaw niyo po, lumalamig na. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting tila may nakatagong plano. Ang hustisya, Iha, ay parang lugaw din. Mas masarap kainin kapag mainit pa. Pero minsan, kailangan mong maghintay na lumamig ito ng kaunti para hindi ka mapaso sa iyong paghihiganti. Sino ka ba talaga? Sasagot na sana si Maribel nang biglang pumasok si Aling Rosa na humihingal. May dalang isang lumang dyaryo na may malaking larawan sa harap. Ang larawan ay ang pagguho ng isang gusali na itinatayo ng kumpanya ni Danilo. San Neno? Ang uling sa aking mukha ay madaling mahugasan ng tubig. Ngunit ang mantsa ng iyong kataksilan, Danilo, ay habambuhay na nakaukit sa aking kaluluwa. Iyan ang tanging bulong ni Maribel habang pinagmamasdan ng malaking larawan sa dyaryong dala ni Aling Rosa. Ang balita ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng mainit na tanghali. Ang itinatayong luxury condominium ng kumpanya ni Danilo ay gumuho ang isang bahagi, dahilan upang masugatan ang ilang manggagawa at malagay sa panganib ang pangalan ng kanyang dating asawa. Sa bawat salitang kanyang binabasa, nararamdaman ni Maribel ang isang kakaibang timpla ng emosyon. Hindi ito kagalakan sa dusa ng iba, kundi isang mapait na pagkilala na ang katarungan ay may sariling paraan ng pagkatok sa pinto ng mga mapang-api. Ang mga gusaling itinayo sa ibabaw ng panlilinlang ay hindi kailanman magiging matatag. Nene, tignan mo, ito na ba ang sinasabi nilang karma? Tanong ni Aling Rosa habang nakaturo sa mukha ni Danilo, nakuha sa isang ambush interview. Mukhang pagod ang lalaki, magulo ang buhok, at wala ang karaniwang kayabangan sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, kinuha niya ang sandok at muling hinarap ang kanyang niluluto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mabigat ang kanyang bawat galaw. Ang bawat pag-ikot ng kanyang kamay ay puno ng bagong layunin. Kung ang mundo ni Danilo ay nagsisimulang gumuho, ang mundo ni Maribel ay ngayon pa lamang tunay na itatayo. Iha, ang bawat pantig ng boses ni Don Victor ay tila may kasamang bigat ng awtoridad. Nakatayo na ang matanda at handa nang umalis, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Maribel. Ang isang mahusay na kusinero ay hindi lamang nagpapakain ng tiyan, nagpapakain siya ng kaluluwa. May potensyal ang iyong luto, ngunit hindi ka nararapat sa sulok na ito ng kalsada. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maribel. Sa unang pagkakataon,
Hindi siya nagtago sa likod ng usok. Don Victor, ang kalsadang ito ang nagturo sa akin na ang lasa ng hirap ay mas totoo kaysa sa tamis ng kasinungalingan. Dito ko sisimulan ang aking pagbangon. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Kung gayon, patunayan mo. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng isang malaking pagtitipon para sa mga biktima ng gumuhong gusali. Maraming media, maraming tao. Gusto kong ikaw ang maghanda ng pagkain para sa mga manggagawang nasalanta. Hindi bilang isang hamak na tagapagluto, kundi bilang may-ari ng sarili mong pangalan. Napatigil si Maribel. Ang alok na yon ay tila isang hagdan na biglang lumitaw sa harap ng isang taong nasa ilalim ng hukay. Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi niyo naman ako kilala. Dahil gusto kong makita kung paano tatalunin ng isang mangkok ng matapat na pagkain ang isang kumpanyang itinayo sa kasakiman. Sagot ni Don Victor bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Nang gabing iyon, hindi natulog si Maribel. Gamit ang huling 500 piso na itinago niya sa loob ng kanyang medyas, namalengke siya ng mga pinakasariwang sangkap. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya natatakot. Ang bawat hiwa niya sa karne, ang bawat piga niya sa gata ay may kasamang panunumpa na ang Maribel na dati ay nagpapakita lamang ng kahinaan ay patay na. Habang nagluluto siya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng karinderya ni Aling Rosa, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya. Nanlilimos at mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Sa halip na itaboy, kumuha si Maribel ng isang mangkok at pinununo ito ng pinakamasarap na bahagi ng kanyang adobo. "Kain ka, nak. Masarap yan," bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang pagkilala na kahit siya mismo ay wala pa ring kasiguruhan sa kinabukasan, may kakayahan pa rin siyang magbigay. Ang kanyang kabutihan ay hindi kayang nakawin ni Danilo. Kinaumagahan, habang iniaayos ni Maribel ang kanyang maliit na cart na may nakasulat na Maribel's Legacy, ang lasa ng katotohanan, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa kanya. Ang lalaking ito ay hindi si Danilo, kundi ang dating matapat na abogado ng kanyang ama na si Attorney Mendoza. Nanlaki ang mga mata ng abogado nang makita ang hitsura ng dating kliyente. "Ma'am Maribel, kayo nga ba yan? Diyos ko, halos 1 buwan na kayong pinaghahanap ng batas para sa huling habilin ng inyong ama na hindi pa nabubuksan." Nabitawan ni Maribel ang hawak niyang basahan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa basang semento ay tila isang huling piraso ng puzzle na nahulog sa tamang lugar. Huling habilin? Akala ko ay nakuha na ni Danilo ang lahat. Iyon ang akala niya, ma'am. Pero may isang clause sa testamento na hindi niya alam. At ito ang magpapabagsak sa lahat ng kanyang itinayo. Akala mo ba, sapat na ang ilang mangkok ng pagkain para linisin ang baho ng pangalang kinaladkad mo sa putikan? Isang hamak na kusinera ka lang, Maribel. At kahit anong gawin mo, mananatili kang dumi sa ilalim ng aking sapatos. Ang boses ni Shayna ay parang tunog ng matutulis na takong na humahampas sa makinis na tiles ng event hall. Nakatayo siya roon, suot ang isang puting gown na tila ba siya ang anghel ng kawanggawa, habang si Maribel ay nakasuot ng simpleng apron. Ang mukha ay may bahid pa ng uling mula sa kusina. Ang paligid ay puno ng mga biktima ng gumuhong gusali. Mga manggagawang sugatan, mga pamilyang umiiyak, at mga mamamahayag na naghahanap ng kwento. Napatigil ang lahat. Ang bango ng adobo sa gata na niluto ni Maribel ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong kanina pa nagugutom. Ngunit ang presensya ni Shayna ay nagdala ng isang uri ng amoy na mas masahol pa sa napanis na pagkain. Ang amoy ng mapanuring kayabangan. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang huling mangkok na kanyang pinupuno. Tumingin siya kay Shayna.
Hindi nang may takot, kundi nang may malalim at tahimik na paninindigan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa harap ng babaeng ito, ngayon ay matatag na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang dumi sa aking apron ay galing sa paglilingkod sa mga taong kinalimutan ninyo, Shaina. Ang mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umabot ito sa bawat sulok ng silid. Ang dumi sa iyong budhi, saan kaya nanggaling? Isang singhap ang narinig mula sa mga tao. Si Danilo, na nakatayo sa likod ni Shaina, ay tila naging kasing tigas ng semento. Hindi niya inaasahan na ang asawang dati ay hindi man lang makatingin sa kanya. Nang diretso ay magkakaroon ng ganitong uri ng tapang. Ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap sa kanila. Kumukuha ng bawat detalye ng tensyong namamagitan sa dating asawa at sa bagong kasintahan. How dare you? Akmang itataas ni Shaina ang kanyang kamay para sampalin si Maribel, ngunit isang malakas at baritonong boses ang pumigil sa kanya. Sa aking pamamahay, ang mga bisita ay marunong rumespeto sa nagpapakain sa kanila, ani Don Victor Santiago, habang naglalakad patungo sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng hustisya. Danilo, akala ko ba ay narito kayo para humingi ng paumanhin sa inyong mga biktima? O narito kayo para ipakita kung gaano kayo kawalang puso? Namutla si Danilo. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo, hindi dahil sa init, kundi dahil sa kahihiyan. Don Victor, nagkakamali kayo. Gusto lang naming tumulong. Tumulong? Isang matandang manggagawa na may benda sa ulo ang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang babaeng ito, si Mama Maribel, ang nag-asikaso sa amin kanina pa. Binigyan niya kami ng pagkain, pinakinggan niya ang aming mga hinaing. Kayo? Dumating kayo rito para lang kumuha ng litrato. Sa gitna ng gulo, lumapit siya sa matandang manggagawa at hinawakan ang magaspang na kamay nito. Kinuha niya ang isang basahan at maingat na pinunasan ang sarsa ng adobo na tumulo sa kamay ng matanda. Na tila ba ang taong ito ang pinakaimportanteng tao sa mundo? Ang simpleng pagkilos na yon, ang pagpapakita ng tunay na pagkalinga, ay mas naging makapangyarihan kaysa sa anumang PR stunt na binalak ni na Danilo. Kain po kayo, tatay. Huwag niyo na po silang pansinin. Bulong ni Maribel, na may kasamang tapat na ngiti. Ang mga mata ng matanda ay nangilid ang luha. Isang imahe na agad na nakuha ng lahat ng lente ng kamera. Hindi na nakatagal si Shaina sa kahihiyan. Hinitak niya ang braso ni Danilo at mabilis na lumabas ng hall habang ang mga bulong ng pagkadismaya mula sa mga tao ay tila mga batong ipinupukol sa kanila. Nang makaalis na sila, lumapit si Attorney Mendoza kay Maribel. Ang mukha ng abogado ay puno ng seryosong balita. Mama Maribel, tapos na ang palabas nila. Ngayon, oras na para sa totoong kaganapan. Nabasa ko na ang lihim na clause sa testamento ng iyong ama at hindi niyo paniniwalaan ang natuklasan ko. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang tinatanggap ang folder mula sa abogado. Ano yon, attorney? Ang lahat ng shares ni Danilo sa kumpanya. Ang kumpanyang itinayo niya gamit ang iyong pera ay automatikong mababalik sa iyo sa oras na mapatunayan ang kanyang pagtataksil o pagmamaltrato sa iyo. At sa nangyari ngayong gabi sa harap ng maraming saksi, napatigil si Maribel. Ang kanyang hininga ay tila naging isang malaking buntong hininga ng kaluwagan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig mula sa parking lot. Kasunod, ang isang sigaw na puno ng galit at takot. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ko sa bahay na yon ay hindi pala para sa ating kinabukasan, kundi para sa isang mansyong gawa sa buhangin na handa mo ring ipatibag para sa sarili mong luho. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Maribel ng malakas, ngunit umuukit ito sa bawat hibla
ng kanyang isipan habang hawak niya ang lumang dekolor na litrato nilang dalawa ni Danilo noong nagsisimula pa lamang sila. Ang litratong yon ay kupas na. May punit sa gilid at tila sumasalamin sa kung ano ang natira sa kanilang 22 taon. Habang hinihimas niya ang mukha ni Danilo sa litrato, naramdaman niya ang gasgas ng papel, isang gasgas na tila ba ay ang sugat sa kanyang sariling dangal. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang kondo, hindi katahimikan ang naghahari. Ang tunog ng mga gamit na inihahagis sa pader ay tila isang malupit na orkestra ng pagbagsak. Wala ka ng silbi, Danilo. Ang kumpanya mo ay parang lumulubog na barko at hindi ko hahayaang madamay ako sa paglubog mo. Ang sigaw ni Shayna ay kasing talas ng basag na bote ng alak na ngayon ay nagkalat sa sahig. Ang kulay pulang likido ay dahan-dahang gumagapang sa puting carpet. Tila ba ay dugo mula sa isang sugatang relasyon. Nakatitig lamang si Danilo sa kawalan. Ang kanyang tuksido ay lukot-lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng kayabangan na bawat mura at insulto na lumalabas sa bibig ni Shayna. Naaalala niya ang malumanay na boses ni Maribel tuwing siya ay pagod. Naaalala niya ang mainit na sabaw na laging handa sa mesa kahit anong oras siya umuwi. Ang katahimikan ni Maribel na dati ay itinuring niyang kabagutan ay ngayon ay hinahanap-hanap niya sa gitna ng ingay at gulo ng kanyang bagong buhay. I gave you everything, Shayna. Bulong ni Danilo, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong bulong. Pinalayas ko ang asawa ko para sa iyo. Ninakaw ko ang mana niya para sa kumpanyang ito. And look where it got us. Tumawa si Shayna nang may halong pandidiri. You're a loser, Danilo. Isang talunan na nagnakaw sa sariling asawa pero hindi pa rin marunong magpatakbo ng negosyo. Huwag mo akong sisihin kung bakit mas gusto ko pang kasama ang mga taong may tunay na pera. Habang nangyayari ang gulo sa kondo ni Danilo, si Maribel naman ay nasa isang maliit na silid sa likod ng restaurant ni Don Victor. Kasama niya si Attorney Mendoza. Ang silid ay amoy lumang papel at selyo, isang amoy na nagbibigay ng seguridad sa halip na takot. Ito ang huling piraso, Ma'am Maribel, ani Attorney Mendoza habang inilalapag ang isang dokumentong may tuyong pirma ng ama ni Maribel. Ang inyong ama ay laging nag-aalinlangan kay Danilo. Kaya naman, bago siya pumanaw, naglagay siya ng isang proteksyon. Ang lupang binenta ninyo para sa kumpanya, hindi yun lubos na naisalin kay Danilo. Isa lamang yung conditional trust. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga legal na termino. Ang bawat salita ay tila isang susi na nagbubukas ng rehas na matagal nang nagkukulong sa kanya. Ibig sabihin, hindi maituloy ni Maribel ang kanyang sasabihin. Ibig sabihin, Ma'am, sa oras na mapatunayan natin sa korte ang economic abuse at bad faith ni Danilo, ang lahat ng ari-arian na nagmula sa pondong yon, pati na ang kumpanya at ang mansyong tinitirhan ni Shayna ngayon ay babalik sa ilalim ng inyong pangalan. At ang pinakamahalaga, binitay ng abogado ang kanyang pangungusap. Ano yon, attorney? Ang kumpanya ni Danilo ay kasalukuyang nakabaon sa utang sa isang malaking investor. At ang investor na yon ay walang iba kundi si Don Victor Santiago. Sa madaling salita, ang kapalaran ng lalaking sumira sa inyo ay nasa loob na ngayon ng inyong mga palad. Napatingin si Maribel sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na bituin na bumagsak sa lupa. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng nakaraan. Ay dumating nang mapagtanto niya na ang kanyang pagiging martir ay hindi isang kahinaan, kundi isang proseso ng pagtitipon ng lakas. Ang bawat hapdi na tiniis niya ay naging barya na ngayon ay handa na niyang ipambayad
para sa kanyang kalayaan. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang isang tauhan ni Don Victor. Ang mukha ay balisa. Ma'am Maribel, attorney, may nangyari sa kumpanya ni Danilo. May isang malaking sunog na sumiklab sa kanilang warehouse ngayon lang. At may ulat na si Danilo ay naroon pa sa loob. Hayaan mo siyang lamunin ang sarili niyang apoy, Maribel. Iyan ang kabayaran sa lahat ng paniningil ng tadhana. Ang boses ni Attorney Mendoza ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Maribel sa harap ng malaking bintana ng opisina ni Don Victor. Sa malayo, nakikita niya ang mapulang liwanag na lumalamon sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang warehouse ni Danilo, ang imbakan ng lahat ng kanyang mga materyales at ang simbolo ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan ay kasalukuyang nagiging abo. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang kamay at idiniin ito sa malamig na salamin ng bintana. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang kakaibang pakiramdam ng isang gapos na unti-unting lumuluwag. Sa bawat dila ng apoy na sumasayaw sa malayo, nararamdaman niya ang pagtupok sa 22 taon ng kanyang pagtitiis. Kailangan kong pumunta roon, bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay tuyo. Tila ba ang usok mula sa malayo ay nakarating na sa kanyang lalamunan. Bakit, Maribel? Para iligtas siya? Tanong ni Don Victor na kanina pa nakamasid sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Pagkatapos niyang nakawin ang iyong dangal at ang iyong mana? Lumingon si Maribel at sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ang kislap ng mga luhang hindi para sa pag-ibig, kundi para sa pait ng wakas. Hindi para iligtas siya, Don Victor, kundi para makita ang huling hininga ng taong pumatay sa akin noong gabing pinalayas niya ako. Gusto kong makasiguro na ang apoy na ito ay tatapos sa lahat. Nang makarating si Maribel sa lugar ng sunog, ang init ay tila sampal na humahalik sa kanyang balat. Ang tunog ng mga bumabagsak na bakal at ang pagputok ng mga kable ng kuryente ay tila mga latigo sa gitna ng naglalagablab na gulo. Doon, sa gitna ng mga bumbero at mga taong nagtatakbuhan, nakita niya si Shaina. Nakatayo ang babae sa tabi ng isang mamahaling sasakyan, ngunit wala na ang kanyang ningning. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang sinisigawan ang mga bumbero. Ang mga dokumento, ang insurance papers sa loob ng safe. Kailangan niyong iligtas yun. Mawawalan ako ng pera kapag nasunog ang mga yun. Walang bakas ng pag-aalala para kay Danilo na ayon sa mga saksi ay pumasok sa loob para isalba ang mga titulo ng lupa. Ang tanging mahalaga kay Shaina ay ang papel na magbibigay sa kanya ng yaman. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding pandidiri na gumagapang sa kanyang sikmura. Iyon ang babaeng ipinalit sa kanya. Isang babaeng mas pinahahalagahan ang papel kaysa sa buhay ng lalaking sumira sa sariling pamilya para sa kanya. Biglang isang malakas na pagguho ng bubong ang naganap. Ang mga dila ng apoy ay tila lalong naggitngit. Naglalabas ng makapal at itim na usok na bumabalot sa buong paligid. Ilang sandali pa, lumabas ang 2 bumbero mula sa makapal na usok. Hila-hila ang isang lalaking halos hindi na makilala. Si Danilo. Nakahiga siya sa malamig na semento, ang kanyang mamahaling polo ay sunog at punit-punit. Ang kanyang balat ay may mga paso at ang kanyang paghinga ay mababaw at puno ng hirap. Sa kanyang mahigpit na pagkakahawak, makikita ang isang nasunog na folder. Ang folder na naglalaman ng mga dokumentong inakala niyang magliligtas sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng basang kalsada ay tila isang martsa ng hustisya. Nang marating niya ang kinalalagyan ni Danilo, dahan-dahang nag-angat ng tingin ang lalaki.
Sa gitna ng sakit at usok, nagtagpo ang kanilang mga mata. Maribel, ang paos na bulong ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at isang uri ng takot na ngayon lang nakita ni Maribel. Hindi nagsalita si Maribel. Kinuha niya ang kanyang panyo at maingat na pinunasan ang uling sa noo ng lalaki. Hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil pinatunayan niya sa sarili na sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa ni Danilo, nanatiling tao ang kanyang puso, ang kanyang kabutihan ang huling sampal sa mukha ng asawang nagtaksil sa kanya. Nandito na ang lahat, Danilo. Bulong ni Maribel, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng gabi. Ang kumpanya, ang warehouse, ang mga dokumentong hawak mo, lahat yan ay magiging abo na. Pero ang pinakamasakit na mawawala sa'yo ay hindi ang pera. Anong ibig mong sabihin? Ubo ni Danilo, may kasamang dugo. Tumingin si Maribel kay Shaina na ngayon ay mabilis na sumasakay sa sasakyan at paalis na. Hindi man lang nilingon ang naghihingalong kasintahan. Mawawala sa iyo ang katotohanang may isang taong handang mamatay para sa iyo noon at ang taong iyon ay wala na. Binitawan ni Maribel ang panyo sa tabi ni Danilo at tumayo. Hindi na niya nilingon ang lalaki habang ito ay isinasakay sa ambulansya. Habang naglalakad siya palayo sa naglalagablab na warehouse, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ngunit ang ulan na ito ay hindi na malungkot. Ito ay ang ulan na maghuhugas sa huling mantsa ng kanyang nakaraan. Maribel, ikaw lang ang nandito. Nasaan si Shaina? Bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko? Ang tanong ni Danilo ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng ospital. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso at ang amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng kanyang nasunog na balat. Nakahiga siya roon, nakabalot ng mga puting benda, tila isang rebultong gawa sa pagsisisi. Nakatayo si Maribel sa paanan ng kanyang kama. Hindi siya nakasuot ng apron o amoy usok ng karinderya. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blusa, maayos ang buhok, at ang kanyang mga mata ay malinaw na parang langit matapos ang isang malakas na bagyo. Hawak niya ang isang baso ng tubig, ngunit hindi niya ito agad ibinigay sa lalaking tila uhaw na uhaw sa disyerto ng sarili niyang mga pagkakamali. Wala na si Shaina, Danilo, ang mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang galit, walang puot, tanging ang bigat ng katotohanan. Kasama ng pagtupok ng apoy sa warehouse mo kagabi, natupok din ang lahat ng dahilan para manatili siya sa tabi mo. Ninakaw niya ang huling laman ng iyong personal na bank account bago siya tuluyang naglaho. Isang gumaralgal na tunog ng paghinga ang lumabas sa bibig ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas sa gitna ng pamamaga. Hindi niya magagawa yon. Mahal niya ako. Binigay ko ang lahat sa kanya. Ibinigay mo ang lahat sa kanya dahil akala mo ay mabibili ng pera ang katapatan. Patuloy ni Maribel habang dahan-dahang inilalapag ang baso sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ngunit ang katapatan ay hindi isang produkto na nakikita sa mga dokumentong pilit mong isinalba sa apoy. Ang katapatang yon, Danilo, ay ang 22 taon na itinapon mo sa putikan. Naramdaman ni Maribel ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang sakit ng isang sugatang asawa. Ito ay ang pait ng pagkakita sa isang taong dating tinitingala niya, na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gilid ng kalsada. Ang kanyang internal crumbling ay hindi na dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa awa sa isang kaluluwang naligaw ng landas. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Mendoza kasama ang 2 pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa huling hatol ng tadhana. Mr. Danilo, narito kami para ihain ang formal na reklamo laban sa iyo
para sa kasong falsification of public documents at economic abuse. Seryosong pahayag ng abogado. At dahil ang warehouse na nasunog ay nakapailalim sa insurance na nakapangalan pa rin sa legal na asawa mong si Maribel, ang lahat ng halagang makukuha mula rito ay direktang mapupunta sa kanya. Namutla ang labi ni Danilo. Ang kanyang panginginig ay lalong tumindi, naging dahilan upang ang mga makinang nakakabit sa kanya ay maglabas ng mabilis na tunog ng babala. Tumingin siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Maribel, patawarin mo ako. Hayaan mo akong bumawi. Kahit para na lang sa mga alaala natin. Lumapit siya kay Danilo at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hinawakan niya ang kamay nito. Ang bahaging walang benda. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na panandali ang nagpatahimik sa panginginig ng lalaki. Ang mga alaala natin ay abo na rin, Danilo. Bulong ni Maribel, may kasamang malungkot na ngiti. Patawad. Dahil hindi ko na kayang maging anino mo pa. Ang Maribel na kilala mo ay namatay na sa gabing pinalayas mo siya. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang babaeng kailangan mong bayaran para sa bawat luhang ibinuhos niya. Binitiwan ni Maribel ang kamay ni Danilo at tumalikod. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang ay tila isang paglayo sa isang madilim na kagubatan patungo sa isang maliwanag na parang. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang nurse ang tumawag sa kanya. Ma'am, may isang tawag po sa information desk para sa inyo. Mula po sa isang hindi kilalang numero. Sabi po ay mahalaga raw ito tungkol sa iyong mga magulang. Napatigil si Maribel. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang wala. At ang tanging alaala niya sa kanila ay ang lupang ninakaw ni Danilo. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras tungkol sa kanila? Isang bagong misteryo ang tila nagsisimulang magbukas kasabay ng pagsasara ng pinto ng silid ni Danilo. Ang mga patay ay hindi na nagsasalita, Maribel. Pero ang mga lihim na iniwan nila ay may sariling tinig na mas malakas pa sa pagsabog ng bulkang matagal nang natutulog. Ang boses sa kabilang linya ng telepono ay tila nanggagaling sa kilalimang bahagi ng nakaraan. Ito ay malat, nanginginig, at puno ng bigat ng maraming taon. Nakatayo si Maribel sa gilid ng information desk ng ospital. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa receiver ng telepono. Nararamdaman niya ang malamig na plastik sa kanyang pisngi, isang sensasyong tila nagpapagising sa mga alaalang pilit na ibinaon ng 22 taon ng pagsisilbi kay Danilo. Sino po ito? Paano niyo nalaman ang tungkol sa mga magulang ko? Ang tanong ni Maribel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. Ako si Mang Teroy, ang matandang katiwala ng inyong lumang bahay sa probinsya, sagot ng tinig. Nene, kailangan mong bumalik dito sa San Isidro. May mga taong umaaligid sa lumang bodega ng iyong ama. May hinahanap sila at natatakot ako na baka makuha nila ang huling regalong iniwan ng iyong ina para sa'yo bago siya pumanaw. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa batok ni Maribel. Ang bahay sa probinsya, ang lugar kung saan siya lumaki, ang lugar na halos makalimutan na niya dahil sa pagiging abala sa pagbuo ng mundo ni Danilo. Naalala niya ang amoy ng tuyong dahon, ang lasa ng sariwang gata, at ang malambot na haplos ng kanyang ina sa kanyang buhok. Anong regalo, Mang Teroy? Akala ko ay nakuha na ni Danilo ang lahat ng titulo ng lupa. Tanong ni Maribel. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa biglang pagdagsa ng mga emosyon. Hindi lahat ay nasa papel, Nene. May mga bagay na nakatago sa puso ng lupang ito na hindi kayang nakawin ng kahit sinong manloloko. Pero bilisan mo dahil nakita ko ang babaeng kasama ng iyong asawa.
Ang babaeng mapula ang labi. Narito siya kanina, may kasamang mga lalaking may bitbit na martilyo at pait. Si Shaina. Kahit sa gitna ng pagbagsak ni Danilo, hindi pa rin tumitigil ang babaeng iyon sa paghukay ng anumang pwedeng mapakinabangan. Ang galit ni Maribel ay muling nag-alab, tila isang baga na hinipan ng hangin. Hindi niya hahayaan na kahit ang huling alaala ng kanyang mga magulang ay madungisan ng maruruming kamay ni Shaina. Mabilis na ibinaba ni Maribel ang telepono. Hindi na siya lumingon sa silid ni Danilo. Sa bawat hakbang niya palabas ng ospital, nararamdaman niya ang pagbabago ng kanyang layunin. Kung ang nakaraang buwan ay tungkol sa pagbangon mula sa sakit, ang araw na ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang makarating siya sa probinsya pagkalipas ng ilang oras, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Ang mga puno ng mangga ay nakayuko, tila nagbibigay pugay sa nagbabalik na anak. Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na nabasag nang marinig niya ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy mula sa likuran ng kanilang lumang bahay. Dahan-dahang lumakad si Maribel patungo sa bodega. Ang kanyang mga paa ay dumaan sa mga damong matataas na, ngunit bawat hakbang ay tila may kasamang lakas na nagmumula sa mismong lupang kanyang tinatapakan. Doon, nakita niya si Shaina, nakasuot ng sunglasses at tila naiirita sa init, habang pinapanood ang dalawang lalaking pilit na binubuksan ng isang lumang baul na nakabaon sa ilalim ng mga sako ng palay. "Bilisan niyo," sabi ni Danilo. "Narito ang mga alahas ng pamilyang ito. Kapag nakuha natin yan, hindi ko na kailangang magtago sa mga utang ng lalaking yon." Ang sigaw ni Shaina. Ang kanyang boses ay parang huni ng isang mapanirang ibon sa gitna ng katahimikan ng bukid. "Bitawan niyo ang baul na yan." Ang boses ni Maribel ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tila isang dambuhala. Napatigil ang mga lalaki. Dahan-dahang lumingon si Shaina at ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang mapanuyang ngiti. "Oh, look who's here!" Ang martir na asawa. "Bakit, Maribel? Narito ka ba para makihati sa huling kayamanan ng mga magulang mo? Too late. Sa akin na ito ngayon." Lumapit si Maribel. Hindi humihinto hanggang sa magkatapat na ang kanilang mga mukha. Nararamdaman niya ang amoy ng pabango ni Shaina na tila lason sa kanyang ilong. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang Maribel na nakayuko. Siya ang may-ari ng lupang ito. Ang baul na yan ay hindi naglalaman ng ginto na inaakala mo, Shaina. Bulong ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga mata ng kalaban. Naglalaman yan ng isang bagay na hinding-hindi mo mauunawaan dahil ang katulad mo ay marunong lang kumuha pero hindi marunong magpahalaga. Kinuha ni Maribel ang isang lumang susi na nakatago sa loob ng kanyang damit. Isang susing ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito malagutan ng hininga. Dahan-dahan niyang isinusi ito sa baul. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang mekanismo ay tila isang awit ng pagpapalaya. Nang bumukas ang baul, hindi kislap ng diamante ang sumalubong sa kanila. Sa halip, ang bumungad ay mga lumang notebook ng mga recipe, mga tuyong bulaklak, at isang maliit na kahon na gawa sa nara. Kinuha ni Maribel ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay may isang sulat at isang singsing na may simpleng batong asul. Ngunit bago pa man niya mabasa ang sulat, mabilis na hinablot ni Shaina ang singsing. "Ito lang? Isang mumurahing singsing? Nagpapakapagod ako rito para sa basurang ito?" Sa sobrang galit, itinapon ni Shaina ang singsing sa malalim na balon sa gilid ng bodega. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa tubig ay tila isang huling patak ng pasensya ni Maribel na tuluyan ng umapaw. Ngunit bago pa makapagsalita si Maribel, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa loob ng lumang bahay. Isang hiyaw na tila nanggagaling sa isang taong nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. "Ang ingay ng pagkamakasarili mo, Shaina.
ay laging tinatapos ng katahimikan ng katotohanan. Ang boses ni Maribel ay naging malamig na tila hanging pumapasok mula sa basag na bintana ng lumang bahay. Nakatitig siya sa madilim na balon kung saan inihulog ng babaeng kaharap niya ang tanging pamana ng kanyang ina. Ang galit ay naroon, gumagapang sa bawat ugat ng kanyang katawan, ngunit hindi niya hinayaang kainin siya nito. Ang isang matatag na puno ay hindi umiiyak kapag nalaglagan ng tuyong dahon. Bago pa man makasagot si Shayna, muling umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa loob ng bahay. Isang sigaw na hindi lamang puno ng takot, kundi ng labis na pagkabigla. Mabilis na tumakbo si Maribel patungo sa lumang pinto. Hindi inalintana ang mga lalaking kasama ni Shayna na ngayon ay nagsimulang umurong dahil sa biglaang pangyayari. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang alikabok at napanis na hangin ay sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng sala na puno ng mga alikabok at nakatakip na muebles, nakita niya si Mang Teroy. Nakaturo ang nanginginig na daliri ng matandang katiwala sa isang malaking painting ng pamilya na nakasabit sa dingding. Ngunit hindi ang painting ang tinitingnan nito, kundi ang isang taong nakatayo sa harap nito. Isang babae, nakasuot ng simpleng duster, ang mukha ay may mga bakas ng luha at pagod. Si Doña Aurora, ang ina ni Danilo, ang babaeng nanggigil at nagpalayas kay Maribel sa mansyon ng gabing siya ay itakwil. "Inay, anong ginagawa niyo rito?" Ang tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay may bahid ng kalituhan at pagkabigla. Dahan-dahang lumingon si Doña Aurora, ang dating matapang at palalong matanda na nagmamataas sa kanyang mga alahas ay tila naging isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Wala na ang mamahaling kwintas, wala na ang ayos ng buhok. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang lumang litrato, ang litrato ng ama ni Maribel. "Maribel?" Ang boses ni Doña Aurora ay garalgal. Tila ba ang bawat salita ay tinik sa kanyang lalamunan. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat." Hindi sumigaw si Maribel. Hindi siya nagtapon ng mga salitang masasakit. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa gitna ng guho ng pagmamalaki ng pamilyang dati niyang pinaglingkuran. Kumuha siya ng isang lumang pamaypay at mahinahong pinaypayan ang pinagpapawisang mukha ng biyenan. "Bakit po kayo narito, inay? Nasaan si Danlo? Nasaan ang mga tagapag-alaga ninyo?" Malumanay na tanong ni Maribel. Ang kanyang kabutihan ay tila naging isang liwanag sa madilim na silid. Biglang bumuhos ang luha ni Doña Aurora. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang iyak ng isang batang iniwan sa gitna ng gubat. Wala na sila, Maribel. Nang masunog ang kumpanya ni Danilo, ang mga bangko ay kinuha ang aming mansyon. Si Shayna, ang babaeng inaakala kong magpapayaman sa amin, itinaboy niya ako sa lansangan na parang isang asong gala bago siya tumakas papunta rito. Sa pagbanggit sa pangalan ni Shayna, pumasok ang dalaga sa pinto, mayabang na nakangiti. "Oh, so narito pala ang matandang pabigat. I was wondering saan ka nagpunta noong iniwan kita sa labas ng bangko. And look at you now. Nagmamakaawa sa babaeng minaliit mo ng 22 taon." Ang bawat salita ni Shayna ay tila mga punyal na itinutusok sa dangal ni Doña Aurora. Ang matanda ay napayuko sa kahihiyan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa maduming sahig. Iyon ang karma na matagal nang hinihintay ng tadhana. Ang mapagmataas na biyenan ngayon ay nakaluhod sa paanan ng asawang itinakwil niya para sa isang ilusyon ng yaman. "Huwag mong kausapin ng ganyan ang ina ng taong minahal ko." Matigas na sabi ni Maribel. Humarap siya kay Shayna na may pader na hindi matinag. "Maaring nagkamali sila sa akin, ngunit hindi ako bababa sa antas mong marunong lang tumapak sa mga taong nadapana." "Talaga ba, Maribel? Anong gagawin mo? Pakakainin mo siya ng adobo mo araw-araw
Habang nabubulok kayo rito sa probinsya, mapanuyang tawa ni Shaina. Hindi Shaina. Isang baritonong boses ang nanggaling sa labas ng pinto. Si Don Victor Santiago, kasama si Attorney Mendoza at 2 pulis, ay pumasok sa loob. Ang presensya ni Don Victor ay nagpatahimik sa buong silid. Wala siyang ipapakain sa'yo dahil sa presinto na ang bagsak mo. Namutla si Shaina. Anong presinto? Wala akong ginagawang masama. Mayroon kaming ebidensya na ikaw ang nag-utos na sunugin ang warehouse ni Danilo upang itago ang pagnanakaw mo sa kanyang bank account. Seryosong pahayag ni Attorney Mendoza habang isinusuot ang posas sa mga kamay ni Shaina na nanginginig sa takot. Habang hinihila palabas ng mga pulis ang sumisigaw na si Shaina, naiwan si Maribel at Doña Aurora sa loob ng silid. Ang matanda ay patuloy sa pag-iyak habang hawak pa rin ang litrato ng ama ni Maribel. Maribel, may huli pa akong kasalanan na dapat ipagtapat. Nanginginig na bulong ni Doña Aurora, inilapag niya ang litrato sa mesa. Ang lupa ninyo, ang lupang ipinagbili ninyo para kay Danilo, hindi iyon nawala. Binili iyon ng isang matandang kaibigan ng iyong ama. Binili iyon ni Don Victor. Napatingin si Maribel kay Don Victor. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang lahat ng tulong, ang lahat ng kabutihan. May dahilan ba ang lahat ng ito? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naghihintay sa kasagutan ng isang sikreto na tatapos o muling sisira sa lahat. Ang pinakamalaking kasinungalingan, iha, ay madalas na nagtatago sa likod ng pinakamagandang intensyon. Ang mga salita ni Don Victor ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa ingay ng nakaraan. Nakatayo siya sa gitna ng lumang sala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila matagal na niyang dinadala. Nakatingin si Maribel sa kanya. Ang kanyang isipan ay pilit na pinag-uugnay ang mga nangyari. Ang pagtulong nito sa kanya sa karinderya, ang alok sa event, at ngayon, ang lihim ng kanilang lupa. Don Victor, anong ibig sasabihin nito? Bakit niyo binili ang lupa namin nang hindi ko alam? Ang boses ni Maribel ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pag-asam na malaman ang buong katotohanan. Huminga ng malalim ang matanda at dahan-dahang naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng San Isidro. Ang iyong ama, si Gabriel, ay hindi lamang isang kaibigan. Siya ang lalaking nagligtas sa buhay ko noong mga panahong ako ang nasa ibaba at walang-wala. Nang ipilit ni Danilo na ibenta ang lupang ito para sa kanyang negosyo, lumapit sa akin ang iyong ama ng lihim. Tumingin si Don Victor kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng katapatan. Nakiusap siya na bilhin ko ito sa halip na mapunta sa kamay ng mga estranghero. Ngunit may kondisyon siya. Hindi ko ito ipapaalam sa iyo hanggang sa dumating ang panahon na kailangan mo na itong bawiin. Alam ng iyong ama, Maribel. Alam niyang ang pagmamahal mo kay Danilo ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. At gusto niyang may babalikan ka kapag nagising ka na sa ilusyon. Bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Maribel. Ang bawat patak ay hindi dahil sa pait, kundi dahil sa matinding pagmamahal ng isang amang nakita ang bukas bago pa man ito mangyari. Ang bawat sakripisyo niya para kay Danilo, ang lahat ng pagpapalayas at pangungutya, lahat iyon ay tila naging maliliit na bato lamang sa harap ng malaking pagmamahal na itinago ng kanyang ama. Ngunit hindi ko ito ibinalik sa iyo kaagad nang palayasin ka ni Danilo. Patuloy ni Don Victor, ang kanyang tinig ay may halong pagsisisi. Gusto kong makita kung paano ka babangon. Gusto kong malaman kung ang babaeng iningatan ni Gabriel ay matututong lumaban para sa sarili niya. At pinatunayan mo yan, Maribel. Hindi mo kailangan ang lupang ito para mabuhay dahil ikaw mismo ay naging isang matatag na puno. Sa mga sandaling iyon, lumuhod si Doña Aurora sa harap ni Maribel. Ang dating matapang na biyenan
na ang tanging alam ay mag-utos, ngayon ay nagmamakaawa. Maribel, patawarin mo ako. Nilason ko ang isip ng anak ko. Ako ang unang nagsabi sa kanya na wala kang silbi dahil hindi ka nagkaanak. Ako ang sumira sa pamilya ninyo. Nakikiusap ako. Kahit wag mo na akong tulungan, pakiusap, puntahan mo si Danilo sa ospital. Halos mamatay na siya. Tiningnan ni Maribel ang matandang nakaluhod sa kanyang harapan. Ang paghihiganti ay tila isang madaling daan. Ang iwanan itong nagugutom. Ang ipagtabuyan ito, gaya ng ginawa nito sa kanya noong umuulan. Ngunit ang utang na loob, sa sariling kabutihan, ay naging gabay niya. Dahan-dahang hinawakan ni Maribel ang magkabilang balikat ng kanyang dating biyenan at itinayo ito. Hindi niya ito niyakap, ngunit ang kanyang mga mata ay walang halong panghuhusga. Inay, hindi na ako ang asawa ni Danilo. Hindi na ako ang manugang na kailangan ninyong utusan. Ngunit hindi rin ako ang halimaw na katulad ni Shaina. Bumaling si Maribel kay Attorney Mendoza. Attorney, maari bang ipasok natin si Doña Aurora sa isang desenteng home for the aged? Ako na ang magbabayad ng lahat ng gastusin, ngunit hanggang doon na lamang ang kaya kong ibigay. Ang desisyong yon ay tila isang malakas na sampal ng kabutihan na lalong nagpaiyak sa matanda. Ito ay hindi pagpapatawad ng buong buo, kundi isang pagtanggi na maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Ang kapayapaan ay nagsisimula kapag huminto ka sa pagbibilang ng kasalanan ng iba. Kinabukasan, ang buong bansa ay nakatanggap ng balita tungkol sa pag-aresto kay Shaina at sa pagbawi ni Maribel sa kanyang lupain. Ang dating asawang inalipusta ay ngayon ay may-ari ng sarili niyang kumpanya ng pagkain, suportado ng puhunan mula kay Don Victor. Ngunit ang huling pahina ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naisasara. Habang inihahanda ni Maribel ang mga dokumento para sa pag-reconstruct ng kanyang bodega sa probinsya, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa ospital. Ma'am Maribel, pasensya na po sa abala, ang nanginginig na boses ng nurse sa kabilang linya. Si Sir Danilo po. Ilang araw na siyang tumatangging kumain at magpagamot mula nang mabasa niya ang balita. Paulit-ulit po niyang binabanggit ang pangalan ninyo. Maari po ba kayong pumunta rito? Kahit sa huling pagkakataon. Ang hangin sa labas ng bintana ay tila huminto. Ang nakaraan ay pilit na kumakatok muli. Haharapin ba niya ang lalaking muntik nang sumira sa buhay niya para marinig ang huling mga salita nito? O tuluyan na siyang tatalikod at hahayaang mamatay ang nakaraan kasama nito? Ang pinakamabigat na parusa sa isang nagkasala ay hindi ang galit ng taong sinaktan niya, kundi ang pagkakita sa kapayapaan ng taong minsang winasak niya. Ang mga hakbang ni Maribel sa pasilyo ng ospital ay hindi na mabigat tulad ng una niyang pagbisita. Ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila may kasamang himig ng kalayaan. Nakasuot siya ng isang formal na puting damit, hindi upang magmagaling, kundi upang ipakita na ang babaeng pinalaya sa ilalim ng ulan ay isa na ngayong iginagalang na ginang ng sarili niyang kapalaran. Pagkabukas ng pinto ng silid ni Danilo, agad sumalubong kay Eliza ang malamig na amoy ng gamot at ang mabigat na katahimikan ng lugar. Ang kwartong dati puno ng yabang at kontrol ay ngayon ay tila naging kulungan ng pagsisisi. Sa kama ay nakahiga si Danilo, payat, mahina at halos hindi na makilala. Nababalot pa rin ng mga benda ang kanyang katawan mula sa sunog at ang dating matalim niyang mga mata ay napalitan ng lungkot at takot. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eliza ang isang lalaking unti-unting nilalamon ng sarili niyang kasalanan. Nang makita ni Danilo si Maribel, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang tuyong mga labi. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang umabot sa kawalan, umaasang may hahawak dito. Dumating ka. Akala ko, hindi mo na ako pagbibigyan. Huminto si Maribel sa paanan ng kama.
Hindi niya inabot ang kamay ni Danilo. Sa halip, tinitigan niya ito nang may kahinahunan na mas matalas pa sa anumang patalim. Narito ako hindi bilang asawa mo, Danilo. Narito ako dahil nakiusap ang mga nurse na baka mamatay ka nang hindi kinakain ang pagkain mo. Isang hikbi ang nakawala sa lalamunan ni Danilo. Maribel, patawarin mo ako. Araw-araw, gabi-gabi, ang mukha mo ang nakikita ko. Ang amoy ng niluluto mo. Ang boses mo kapag tinatanong mo kung pagod ako. Ibinenta ko ang kaluluwa ko para sa yaman at kapangyarihan. Para kay Shayna. Pero sa huli, ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa akin ay ang taong ipinagtabuyan ko. Dito naganap ang huling paglalahad ng damdamin, ang paghaharap ng nakaraan at kasalukuyan. Masakit, hindi ba? Mahinahong tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang guro na nagtuturo ng leksyon sa isang mapusok na estudyante. Masakit na malaman na ang lahat ng itinayo mo ay walang halaga kapag wala kang kasamang magdiwang. Ngunit ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Danilo, ay maliit na bahagi lamang ng sakit na pilit kong nilunok noong gabing itinapon mo ako na parang basura. Napaiyak ng tuluyan si Danilo. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mga benda sa kanyang pisngi. Sana maibalik ko ang panahon. Ibabalik ko ang lahat ng lupa, ang pera. Makuha ko lang ulit ang tiwala mo. Ngumiti si Maribel, ngunit ito ay ngiti ng paglaya. Nasa akin na ang lupa ko, Danilo, at hindi ko na kailangan ng pera mo dahil kaya ko na itong kitain gamit ang sarili kong mga kamay. At ang tiwala ko, isa yang baso na binasag mo. Kahit anong gawin mong pagdikit, hinding-hindi na yon babalik sa dati nitong hugis. Kinuha ni Maribel ang isang maliit na lalagyan ng pagkain na dala niya at inilapag ito sa mesa sa tabi ng kama. Binuksan niya ito at ang pamilyar na amoy ng adobo sa gata ay pumuno sa silid. Ito ang parehong putahe na inihanda niya noong gabing maghiwalay sila. Kumain ka, Danilo, hindi para sa akin, kundi para magkaroon ka ng lakas na harapin ang mga kaso mo. Bulong ni Maribel. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi ko na gustong magbitbit ng galit sa puso ko patungo sa bago kong buhay. Tiningnan ni Danilo ang pagkain, pagkatapos ay tumingin siya kay Maribel, na dahan-dahan nang naglalakad patungo sa pinto. Maribel, saan ka pupunta? Huminto si Maribel, bahagyang lumingon ng may ningning ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pupunta ako sa lugar kung saan ako nararapat. Sa sarili kong hinaharap. Nang isara ni Maribel ang pinto, ang tunog nito ay tila ang huling tuldok sa kwento nilang dalawa. Ang paghihiwalay na nagsimula sa luha at pangaapi ay nagtapos sa kapatawaran at dignidad. Ilang buwan ang lumipas, ang buong probinsya ng San Isidro ay nagdiriwang. Ang lumang bahay ng pamilya ni Maribel ay hindi na isang sira-sirang alaala, kundi naging sentro ng Maribel's legacy. Isang malaking training center at kainan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso. Nakatayo si Maribel sa harap ng maraming tao. Suot ang isang simpleng barot saya na gawa sa makabagong disenyo habang pinuputol ang laso para sa inaugurasyon. Sa kanyang tabi ay naroon si Aling Rosa na ngayon ay head chef ng pasilidad at si Don Victor na tumitingin sa kanya na parang isang ipinagmamalaking ama. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, isang lalaking hindi inaasahan ang lumapit sa kanya, si Attorney Mendoza. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang mga legal na dokumento. May dala siyang isang maliit na palumpon ng mga sariwang bulaklak mula sa bukid. Ma'am Maribel, o dapat ba kitang tawaging Maribel na lang? Nakangiting sabi ng abogado. Para sa isang matagumpay na pagbabago. At baka sakaling pwede kitang ayain magkape minsan, hindi bilang kliyente, kundi bilang magkaibigan? Napangiti si Maribel. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay bughaw na bughaw, at sa unang pagkakataon, ang kanyang puso
ay handang tumanggap ng mga bagong posibilidad ng walang pangamba. Sa bawat paglubog ng araw sa lupain ng San Isidro, ang kalangitan ay nagpipinta ng kulay kahel at ginto, tila isang tahimik na paalala na pagkatapos ng isang mahaba at nakapapasong maghapon, palaging may nakalaang pahinga ang tadhana. Nakatayo si Maribel sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, pinagmamasdan ang malawak na bukirin. Dati, ang hangin ay nagdadala ng takot at kawalan ng kasiguruhan. Ngunit ngayon, ang bawat simoy nito ay may kasamang matamis na halimuyak ng kapayapaan. Natawad na ba niya si Danilo? Ito ang tanong na madalas bumabagabag sa kanya noong mga unang buwan ng kanyang pagbangon. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ni Maribel na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa mga sugat o pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa taong nanakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang tuluyang pagputol sa tanikala ng galit na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Pinatawad niya si Danilo, hindi dahil karapat-dapat ang lalaki sa habag, kundi dahil karapat-dapat si Maribel sa isang pusong malaya. Sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan kung saan ngayon ay nagbabayad si Danilo at Shaina, naiwan ang kanilang mga ambisyong gawa sa kasakiman. Si Doña Aurora naman ay naninirahan na sa isang tahimik na pasilidad, dala ang pagsisisi hanggang sa kanyang dapit hapon. Wala nang poot sa dibdib ni Maribel, tanging isang tahimik na pagtanggap na ang bawat isa ay aani ng kung ano ang kanilang itinanim. Nahanap na ba niya ang kanyang kapayapaan? Ang sagot ay nakikita sa kanyang mga ngiti. Wala na ang babaeng nakayuko, ang babaeng takot na magkamali sa pagtitimpla ng kape ng kanyang asawa. Ang kapayapaan ni Maribel ay hindi nagmula sa yaman na ibinalik sa kanya o sa tagumpay ng kanyang negosyo. Ang tunay na kapayapaan ay nanggaling sa pagkatuklas na ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa lamang. Nahanap niya ang kapayapaan sa mga ngiti ng mga babaeng tinutulungan niya sa kanyang training center. Mga babaeng tulad niya na minsan ring nadapa, ngunit ngayon ay natututong tumayo gamit ang sariling mga paa. Nahanap niya ito sa kape na tinimpla ni Attorney Rafael Mendoza para sa kanya tuwing umaga, isang lalaking nag-aalok hindi ng pangingibabaw, kundi ng pantay at tapat na pagmamahal na handa niyang kilalanin ng dahan-dahan. Anong aral ang iniwan ng kanyang paglalakbay? Para sa bawat babaeng nakikinig, para sa bawat inang nag-iisip na ang pagiging martir ang tanging sukatan ng mabuting pag-ibig, ang kwento ni Maribel ay isang malakas na paalala. Huwag ninyong ipagkamali ang inyong pananahimik bilang kahinaan. At huwag ninyong hayaang gawing basahanan ng iba ang inyong mga sakripisyo. Ang pag-ibig na humihingi ng tuluyang pagkawala ng inyong pagkatao ay hindi pag-ibig. Ito ay isang bilangguan. May kakayahan kayong magsimula muli. Kahit gaano kalalim ang putik kung saan kayo ibinaon, tandaan ninyo na kayo ay isang binhi. Sa tamang panahon, sa pamamagitan ng sarili ninyong pag-aaruga, kayo ay muling sisibol at mamumulaklak ng mas matatag at mas maganda kaysa dati. Huminga ng malalim si Maribel. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Rafael na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Nilingon niya ito at binigyan ng isang matamis na ngiti. Sabay nilang tiningnan ang araw na tuluyan ng nagpaalam. Alam na bukas. Isang bagong umaga ang muling sasalubong. Isang umagang puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang kalayaan.